Walang kupas ang galing mo sa inuman. Naman, Roxanne! Alam mo naman kapag naiwan ko na yung pintuan ng bahay ko, naiiwan din ang lahat ng stress ko sa buhay. Dito, malaya ako! Cheers! Pero teka nga, sis. Seryosong tanong lang, ha? Hindi ba talaga magagalit si Jordan sa'yo nito? Tignan mo nga, yung oras sa phone mo. Mag-aalas-dos na ng madaling araw. Baka umiiyak na naman mga anak mo sa bahay nyo. Ay, sus! Hayaan mo muna sila ron, Roxanne. Ay, malalaki na yung dalawang yon. Kaya na nilang mga sarili nila. At saka nandun naman si Jordan. Ano pa't naging ama siya kung hindi niya kayang alagaan ng sarili niyang mga anak gabi-gabi, di ba? Sabagay. Waiter! Isa pang ang round ng tequila dito! Binibin naman talaga ako sa pasensya ng asawa mo, no? Sobrang spoiled ka kay Jordan. Kahit anong oras ka umuwi. Kung asawa ko yan, alam mo, baka binalibag ng mga damit ko niyan sa labas ng bahay namin. Ay, ano ka ba? Sanay na yun. Trabaho at pagsusulat lang naman sa dyaryo ang alam gawin ng lalaking yun sa bahay. Masyadong boring sa bahay, Roxanne. Dito muna ako sa kung saan ako nakakahinga ng maluwag. Tagay pa natin to! Sige, sabi mo eh. Basta ha, walang iyakan kapag nasermonan ka bukas ng umaga ha. May trabaho pa naman kayo pareho. Ay, walang sermonan dito. Ako ang batas sa bahay namin. Yun! Siyempre! Isipin mo, maghapon akong pagod sa pagbebenta ng mga bahay at lupa. Tapos pag uwi ko, mukha pa rin ni Jordan na makikita ko. Stress lang yun. Ay, mabuti pa dito. Enjoy lang tayo. Yes! O, inumin mo na yan. Woo! Eto na naman ako. Sumasayaw sa dilim. Ay, ano ba yan? Bakit ba patay lahat ng ilaw rito sa sala? Kakainis naman. Ay, muntik pa akong masubsob sa lamesa. Alas 3 na ng madaling araw, Veronica. 3 oras ka na namang huli sa pinag-usapan natin, ha? Ay, ano ka ba naman, Jordan? Bakit ka ba nang gugulat dyan sa dilim? Para kang mumu na nakatayo sa tabi ng sofa. At bakit gising ka pa sa mga oras na to, ha? Inaantay kita dahil asawa mo ko. At umaasa ako na kahit papano, bago man lang mag-alas 12 o bago sumapit ang madaling araw, maalala mo na may pamilya kang uuwian. Tingnan mo nga yung sarili mo sa salamin. Veronica, amoy na amoy ka na namang murang alak at usok ng sigarilyo hanggang dito sa pintuan. Ano ba, Jordan? Huwag mo nga akong simulang pangaralan ngayon dahil sumasakit ang ulo ko sa'yo. Nag-enjoy lang naman ako kasama si Roxanne at ang mga kliyente ko sa real estate. Minsan lang to. Huwag mo nga akong tratuhin na parang batang nandun sa gilid. Minsan? Seryoso ko ba talaga sa sinasabi mo, Veronica? 3 beses sa isang linggo ka kung umuwi ng ganitong oras. Halos hindi mo na nga nakikita yung mga anak mo eh, kapag gising sila. Yung tinatawag mong minsan, naging normal mong gawain ng linggo-linggo. Alam mo ba kung ano nangyayari rito sa bahay habang nagsasaya ka ron sa bar, ha? O bakit? Ano bang nangyari? Ligtas naman kayo rito sa loob ng bahay, ah. May bubong pa naman kayo sa ibabaw ng mga ulo nyo. Ano bang iniiyak mo dyan? Umiyak si Chloe kanina dahil sumumpong ang malalang hika niya. Veronica, naghahabol ng hininga ang 7 taong gulang mong anak habang umiiyak at tinatawag ka. Humahanap siya ng yakap ng nanay niya dahil natatakot siyang mamatay sa hirap ng paghinga. Uy, nandun ka naman pala sa tabi niya. Nasikaso mo naman siya, di ba? Nabigyan mo naman siguro ng nebulizer at napainom mo ng gamot. Eh, di okay na yun. Buhay naman yung bata ngayon na. Huwag mo naman palakihin ang issue. Magkaiba yung gamot at nebulizer, Veronica. Sa init at yakap ng isang totoong ina. Kailan mo ba maiintindihan na hindi sapat ang mag-iwang ka lang ng pera sa lamesa, ha? Hindi ng pera o grocery ang kailangan ng mga anak mo mula sa'yo.
Veronica, kailangan ka nila. Kailangan nila ang presensya mo. Kailangan din kita bilang asawa ko. Pero parang multo ka na lang dito sa bahay natin eh. Pagod ako sa trabaho, Jordan. Nagpapakapagod ako para may maipang matrikula yung mga bata at para may maipang bayad sa bills natin dito. Kaya huwag mo akong dinadalhan ng mga ganyang drama ngayon, ha? Kasi gusto ko na matulog. Buhay ko naman to, ah. Sige na. Matulog ka na, Veronica. Pero tandaan mo tong sinasabi ko sa'yo, ha? Hindi habang buhay ay may matitira rito para mag-abang sa pag-uwi mo ng madaling araw. Napapagod din ang mga taong nagmamahal. Papa, bakit ba sardinas na naman ang ulam natin ngayon? Ha? Sabi ni Mama bago siya umalis kahapon, magluluto raw siya ng masarap na menudo para sa tanghalian at hapunan natin ngayon eh. Miguel anak, huwag ka na magtampo dyan. Masarap naman ang sardinas na may kalamansi at sibuyas, di ba? Ito tapos mainit pa yung kanin natin. Masustansya rin naman to para sa inyo ng mga kapatid mo. Kasi yung mama nyo, masama lang talaga yung pakiramdam niya ngayon kaya hindi siya nakapamalengke. Hayaan muna natin siya makapagpahinga at matulog sa kwarto, ha? Papa, Oh. totoo po ba na masama ang pakiramdam ni Mama? Kasi kagabi po, hindi niya ako hinalikan bago siya natulog. Nung isang araw din po, tulog siya nung pumasok ako sa school. Lagi siyang tulog kapag gising ako. Tapos gising naman siya kapag tulog na ako. Papa, galit po ba sa akin si Mama kasi Ha? lagi akong may sakit tsaka hinihika? Nako, hindi, Chloe. Alam mo, anak, huwag mo ngang isipin yan. Mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng mama nyo. Sobra pa sa buhay niya. Siguro napagod lang talaga siya sa mga inaasikaso niya sa trabaho sa labas. Kaya kailangan niyang bumawi ng tulog. Sige na. Uminom ka muna ng konting tubig dito. Tapos, inumin mo tong gamot mo, ha? Para hindi na bumalik yung ubo mo. Ang iingay niyo naman. Natutulog pa yung tao eh. Ang sakit-sakit sa ulo ng mga boses niyo. Naririnig ko hanggang dun sa taas. Jordan, may mainit na kape ba riyan? Tsaka bakit ba sardinas lang ang nakahain sa mesa natin ngayon? Wala bang ibang pagkain? Ma, kasi hindi ka na naman nag-grocery kahapon eh. At hindi ka naman nagluto dahil madaling araw ka na naman umuwi galing sa inuman nyo. Pwede ba, Ma? Huwag ka na magreklamo sa pagkain natin ngayon. Si Papa na nga ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay mula kagabi. Aba, Miguel ha? Sino ba tinututukan mo ng daliri mo, tinuturuan mo ng leksyon ngayon, ha? Nanay mo ako, kaya wag mo akong sinasagot ng ganyan. Ganyan bang tinuturo sa'yo ng mga guro mo sa eskwelahan? Ang maging bastos at walang galang sa mga magulang mo? Nanay! Nanay ka lang naman sa salita at sa pangalan, Ma. Pero, kailan mo ba kami totoong inalagaan bilang mga anak mo? Mas kilala mo pa nga yung mga pangalan ng mga kabarkada mo sa bar kaysa sa mga pangalan ng mga naging teacher ko eh. Mabuti pang pumasok na lang ako sa school kaysa makipag-usap pa sa'yo. Veronica! Gumising ka ngang bata ka! Ano itong mga naririnig kong kwento mula sa mga kapitbahay nyo rito sa subdivision? Na halos araw-araw ka na raw umuwi na lasing, pasuray-suray, at si Jordan na lang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay at nag-aasikaso sa mga bata! Ay! Ay, naman eh. Anong ba naman? Di ba naman ikaw pumunta rito para lang buliyawan ako? Nakikinig ka sa mga chismis ng mga chismosang kapitbahay na wala naman magawa sa mga sarili nilang buhay? Nagliliwaliw lang naman ako ng kaunti pagkatapos ng trabaho. Karapatan ko naman siguro maglibang at mag-enjoy. Maglibang! Hoy, Veronica! May dalawa kang anak! At may asawa kang napakadesente, tapat at napakabuting tao.
Hindi masamang lumabas kasama mga kaibigan mo paminsan-minsan. Pero ang kalimutan mo na may malaki kang responsibilidad dito sa loob ng sarili mong tahanan. Ibang usapan na yan, anak. Tignan mo nga itong sala mo. Napakaraming kalat, maalikabok, walang kaayusan. At ang mga anak mo parang mga ulila na kung ituring na mga tao sa labas. Samantalang buhay na buhay naman ang kanilang ina. Ay, hindi mo kasi naiintindihan yung sitwasyon ko ngayon, Ma. Nasasakal na ako sa takbo ng buhay ko dito sa bahay. Ano? Araw-araw na lang pagkatapos na nakakapagod na trabaho sa real estate, pag-uwi ko dito, gawaing bahay at asikaso na naman ang haharapin ko. Parang paulit-ulit na lang na cycle na nakatali sa leg ko at unti-unting pumapatay sa akin araw-araw. Kakasawa. Anak, naging ina rin ako sa'yo at sa mga kapatid mo. Alam ko kung gaano kahirap at nakakapagod ang buhay ng may pamilya. Pero ang pagpapakasal at ang pagkakaroon ng mga anak, hindi yan parang damit na kapag nayamot ka o napagod ka, ay basta-basta mo nalang huhubarin, itatapon sa gilid at iiwanan. Pinili mo ang buhay na ito, Veronica. Nangako kayo ni Jordan sa harap ng altar ng Diyos na magkakasama kayo sa hirap at ginhawa. Bago ka tuluyang iwanan ng swerte mo, anak, ng pamilya mo. Pakiusap naman. Magbago ka na habang may oras pa. Hindi ako iiwan ni Jordan, Ma. Kilalang kilala ko ang asawa ko. Mahal na mahal ako ng lalaking yun at hindi niya matitiis sa mga bata, kaya hindi siya aalis dito sa tabi ko. Sana lang ay tama ka, anak. Dahil ang pasensya ng tao, kahit gaano kahaba, may hangganan din. So, ano na namang drama at habang buhay na sermon ang inabot mo ngayon, sis? Bakit parang Biyernes Santo na naman yung mukha mo habang nakatitig ka sa pagkain natin? Ay, ewan ko ba naman kasi, Roxanne? Pakiramdam ko talaga ngayon, pinagtutulungan ako ng lahat dun sa bahay. Oo. Si Jordan, palagi nakasimangot gabi-gabi. Si Mama, bigla na lang sumugod sa bahay para bulyawan ako. Pati nga si Miguel na panganay ko, natuto ng sumagot at magbaktol sa akin. Lahat sila kung sumumbat, akala mo naman napakasama akong tao at wala akong ginawang tama. Ay naku sis, hayaan mo muna silang lahat kung anong gusto nilang isipin. Ganyan talaga kapag masyadong seryoso at walang alam sa kasiyahan ng mga nakakasama mo sa buhay. Sobrang killjoy ng mga ugali. Nagbibigay naman ako ng pera para sa mga gastusin sa bahay kapag nakakakuha ako ng malaking benta. Hindi ko naman sila ganap na pinapabayaan sa usaping pinansyal ah. Exactly! Tama ka naman talaga dyan, sis. Huwag mo na muna silang isipin o intindihin ngayong gabi. Stress lang ang mapapala mo. Mamaya nga pala, pagkatapos natin dito, may bagong bukas na high-end lounge doon sa Makati. Libre daw ni Mark ang unang 2 bote ng alak natin. Sama ka na sa amin. Masaya ito at siguradong pampatanggal ng lahat ng iniisip mo sa pamilya mo. Tumawag kasi si Jordan sa akin kanina bago ako umalis. So? Sabi niya may car day at parent-teacher meeting si Miguel ngayong hapon sa school. Kailangan daw talaga mapirmahan yung report card ng bata dahil bumababa daw ang mga grades niya. Sus naman, napakaliit na bagay niyan. Pwede namang si Jordan na lang ang pumunta at tumasikaso dun sa school bukas ng umaga, di ba? Lalaki siya at siya ang tatay. Kayang-kaya niyang pirmahan sa harapan ng teacher ni Miguel kahit mag-isa lang siya, no? Sa bagay, may punto ka naman. Kaya naman ni Jordan yun bukas. Sige, sasama ako sa inyo mamaya sa Makati. Umupo ka muna riyan sa sofa, Veronica. Bitawan mo muna yung bag mo. At yung cellphone mo dahil kailangan natin mag-usap ngayon. Hindi bilang magkaaway ha, na palagi nagsisigawan. Kundi bilang mag-asawa na may pamilyang nasisira.
Ano na naman ba tong seryosong mukha na yan, Jordan? Gabi no, pagod na pagod ako galing sa site visit sa Cavite para sa mga kliyente ko dun sa real estate. May problema ba kay Miguel o kay Chloe kaya ganyan ka kung makatitig sa akin? Oo, Veronica. May napakalaking problema. Galing ko sa school ni Miguel kanina para sa card day. At nalaman kong bumagsak ang mga grades ng anak mo. Halos lahat ng subjects niya ngayon. Nakikipag-away, nakikipagsuntukan siya sa mga kaklase niya sa school. At alam mo ba kung bakit? Dahil kinakantsawan siya at pinagtatawanan na parang wala siyang ina. Dahil ang nakikita lang ng mga teachers at tao ron nakasama at nag-aasikaso sa kanya ay laging ako. Veronica, itatanong ko sa iyo ng diretso Nasaan ka ba talaga tuwing kailangan ka ng pamilyang to, ha? Kasi doon lang naman ako sumasaya at nakakahinga, Jordan! Dito sa loob ng bahay na ito, pakiramdam ko, nakakulong ako sa madilim na selda! Pakiramdam ko na nakawan ako ng kabataan at ang mga pangarap ko dahil maaga ako nagkaroon ng anak at natali sa'yo! Responsibilidad dito! Responsibilidad doon! Gawaing bahay gabi-gabi! Sinasakal niyo akong tatlo sa bahay na to! Sinasakal? Sinasakal ka pala namin, Veronica? Sorry, Veronica. Kung naging pabigat kami sa'yo. Patawarin mo ako kung pinilit pa kitang magpakasal nun. Jordan, Alam ko, Veronica. Kaya ka nagkaganyan kasi hindi mo ko mahal. Napilitan ka lang magpakasal sa akin kasi nabuntis kita. At pinilit ka lang ng mga magulang mo. Pero pareho nating desisyon na magtalik nung gabing yun, di ba? oo, pareho nga nating desisyon yun. Pero hindi kasama dun yung pagiging ina at asawa. Hindi pa ako handa, Jordan. Gusto kong i-enjoy ang buhay dalaga ko na hindi ko na-enjoy kasi... Wala. Kasi nagpakasal ako sa'yo ng maaga. Kuya Miguel, nag-aaway na naman ng malakas sina Mama at Papa sa labas ng kwarto natin. At natatakot po ako. Baka maghiwalay silang dalawa dahil sa galit. Baka iwanan tayo ni Papa dito sa bahay kapag napagod siya. Chloe, bunso, tahan na. Huwag ka nang umiyak dyan. Huwag kang matakot sa sigawan nila sa labas. Nandito naman si Kuya sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. At hindi tayo iiwanan ni Papa. Kahit kailan. Dahil mahal na mahal niya tayo. Eh si Mama, Kuya. Bakit po lagi siyang galit sa atin tuwing umaga? Bakit para ayaw niya tayong kasama sa mesa? Tsaka palagi siyang umuwi ng madaling araw. Hindi ba tayo mabait na bata kaya ayaw niya sa atin, Kuya? Hindi tayo may problema rito, Chloe. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Mamang may ayaw sa atin dahil mas gusto niya ang kabarkada niya at mga kainuman niya sa labas. Pero hayaan mo na siya kung ano gusto niyang gawin sa buhay niya. Kung gusto niyang umalis dito sa bahay, di umalis na siya ng tuluyan. Hindi naman natin siya kailangan rito dahil may Papa naman tayo na gumagawa ng lahat para sa atin. Miguel! Ano yung mga maling kwento at kamalian na sinasabi mo dyan sa kapatid mo habang nag-aaway kami ng Papa mo? At ako pang pinapalabas mong masama at walang kwentang nanay dito sa harapan ni Chloe, ha? Bakit, Ma? Totoo naman sinasabi ko, Mabuti ka bang nanay sa amin, ha? Kailan mo ba kami huling nilaro o kinausap man lang dito sa kwarto? Kailan mo ba kami hinalikan? Bago kami natulog sa gabi? Palagi ka na lasing! Palagi ka na lang walang oras para sa amin!
Kung ayaw mo pala sa amin at pabigat kami sa kalayaan mo, sana hindi mo na lang kami pinanganak! Sana iniwan mo na lang kami ng tuluyan noon pa! Miguel anak, hindi ko sinasadya. Sige po ba? Saktan mo ba ako? Sampalin mo ba ako ng maraming beses? Yan na naman ang kaya mong ibigay sa aming magkakapatid mula noon pa eh. Sakit ng katawan. Ang sakit ng damdamin. Mabuti pa, Ma. Umalis ka na lang dito sa kwarto namin. Mas tahimik at mas masaya ang buhay namin kapag wala ka sa paligid namin! Kuya! Mama! Mamalasaktan si Kuya! Please po, umalis na lang kayo, Mama! Jordan, ano yan? Bakit may iniimpake lahat ng mga damit mo dyan sa maleta? Pati pa naman ang mga damit ni na Miguel at Chloe, sasama mo? Ano ibig sabihin nito, Jordan? Pinapalaya ka na namin, Veronica. Diba sabi mo, sinasakal ka namin dito sa bahay? Diba sabi mo, kulungan ng pamilyang to? Ayoko na maging dahilan ng pagkamiserable ng buhay mo. Teka muna, Jordan. Huwag ka naman magbiro ng ganyan sa akin. Please, saan kayo pupunta ng mga bata sa ganitong oras? Madaling araw pa at napakalakas ng ulan sa labas. Pupunta muna kami sa Ilocos, sa poder ng mga magulang ko. Doon ko palalakihin ang mga bata kung saan sariwa ang hangin at walang stress. Doon sa lugar kung saan hindi nila mararamdaman na pabigat sila sa sarili nilang nanay. Hindi, Jordan. Jordan, huwag. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to ng basta-basta lang. Asawa mo ako, Jordan. Mga anak ko rin sina Miguel at Chloe. Hindi ba sila pwedeng ilayo sa akin ng ganito lang? Veronica, Jordan! Veronica, nung sinampal mo si Miguel kanina sa kwarto, doon ko napatunayan na hindi lang oras ang nawala sa'yo. Nawala na rin ang puso mo bilang ina. Iniwan mo na kami matagal na, Veronica. Ngayon, katawan lang namin ang tuluyang aalis. Jordan! Jordan, pakiusap naman. Mag-usap tayo. Please, bukas na bukas din. Hindi na ako aalis ng bahay. Magluluto ako, mag-grocery ako para sa inyo. Aasikasuhin ko kayo. Patawarin niyo na ako, Jordan. Sige na. Sige na, tama na, Veronica. Huli na. Napagod din ako eh. Ang pagmamahal, kapag hindi inalagaan, nauubos din. Hangtang sa akin, sagad na. Halika na, Miguel. Chloe, halika na. Dahan-dahan kayo sa pagbaba ng hagdan, ha? Opo, Pa! Ang lawak-lawak naman ang bahay na to kapag walang tao. Chloe? Anak, nandiyan ka ba sa tabi ng sofa? Kakantahan ka ni Mama ng paborito mo. Wala nga pala kayo rito. 1 linggo na kayong nasa Ilocos. Hello? Jordan? Jordan, ikaw ba yan? Pakiusap naman ko, usapin mo ko. Huwag mo ko tiisin ng ganito. Uy, sis! Anong Jordan ka riyan? Si Roxanne to. Ano ka ba? Hindi mo na sinasagot ang mga text at tawag ko sa'yo simula nung nakaraang linggo. May VIP table tayo sa bar sa DGC mamayang gabi. Libre raw lahat ni Mark. Di ka ba ngayon? Roxanne, wala nang pamilya ko dito sa bahay.
Iniwan na ako ni Jordan ng tuluyan. Sinama niya sina Miguel at Chloe sa probinsya. Walang-wala na ako ngayon, Roxanne. Gumawa ng buhay ko. Love? Talaga? Iniwan ka na ni Jordan? Naku, hayaan mo na yun, sis. Huwag mong iiyakan. Mas okay nga yun para sa'yo eh. Wala nang magbabawal o mag-aabang sa pag-uwi mo gabi-gabi. Solong-solo mo ng buhay at pera mo ngayon. Halika na rito sa bar sa BGC. Iinom na lang natin yan para makalimot ka. Makakahanap ka pa ng bagong lalaki. Marami pang iba, no? Lalaki, Roxanne? Kasal ako kay Jordan at mga anak ko yung mga umalis. At sa gitna ng ganitong sitwasyon, ang tanging mapapayo mo lang sa akin, uminom sa bar at humanap ng ibang lalaki? Eh, ano namang gusto mong gawin ko ngayon, sis? Iyakan ko rin ba sila kasama mo rin sa bahay mo? Naku, buhay mo yan, no? Ikaw ang pumili niyan. Kung ayaw mong sumama sa party namin mamaya, eh di wag. Sige na, darating na yung ibang mga kasama ko rito eh. Bye! Kaibigan, sila yung mas pinili kong kasamahin kaysa sa pamilya ko. Pero ngayon basag-basag at wasak na ang buhay ko. Wala man lang sila kahit kaunting pakialam sa akin. Napakatanga mo, Veronica! Napakatanga mo talaga. Veronica, anak! O Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo ngayon? Namamaga ang mga mata mo at tila hindi ka kumakain ng maayos nitong mga nakaraang araw. Ma! Anak, Iniwan na nila ako ng tuluyan. Si Jordan, kinuha niya sina Miguel at Chloe. Wala na silang tinirang gamit o kahit ano sa akin. Ang dilim-dilim at ang lungkot na buhay ko, Ma. Natatakot ako mag-isa doon. halika anak. Maupo ka muna rito. Inasahan ko na ang mangyayari to, Veronica. Matagal na rin kitang binalaan at binagsabihan noon, hindi ba? Pero hindi ka nakinig sa akin. At mas inuna mo ang sarili mong saya at ang luho ng mundo kaysa sa tungkulin mo bilang isang ina at asawa. Kasalanan ko ba lahat, Ma? Nagkamali lang naman ako, ah. Naglibang lang naman ako. Hindi ba pwedeng bigyan muna nila ako ng isa pang pagkakataon para magbago? Tao lang naman ako. Nagkakamali din ako tulad ng iba. Anak, ang pagkakamali ay ginagawa ng hindi sinasadya. Pero ang ginawa mo sa kanila, paulit-ulit mong pinili ang pansamantalang ligaya sa labas habang unti-unting pinapatay sa lungkot ang pamilya mo sa loob ng bahay nyo. Hindi mo sila pwedeng sisihin ngayon kung napagod na silang maging anino at magtiis sa sarili nilang tahanan. Ma! Anong gagawin ko ngayon? Parang mababaliw ako sa tuwing hindi ko sila nakikita o naririnig. Anak, Miss na miss ko na ang tawa ni Chloe tuwing gabi. Miss ko na rin ang pagiging masungit pero maalagayin ni Miguel. Gusto ko nang may mayakap na pamilya, Ma. Veronica, kung gusto mo silang makuha muli, huwag mo silang habulin. Gamit ang galit, sumbat, o pagmamakaawa lang sa salita. Habulin mo sila gamit ang totoong pagpapakumbaba. Baguhin mo muna ang sarili mo rito sa tabi ko, anak. Lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad at iwan mo na ang alak na yan. Makinig ka sa akin, anak. Ito na
na yung bahay ng mga magulang ni Jordan. Ang tahimik naman dito. Diyos ko, bigyan mo po ako ng lakas ng loob na humarap sa kanila ngayon. Kuya Miguel! Pasa mo naman sa akin yung bola! Dali! Daya mo naman eh! Kanina mo pa solo yan eh! Sige na, saluhin mo to, Chloe. Oh, dahan-dahan lang, baka madapa ka. At mapagod yung dibdib mo, ha? Miguel? Chloe? Mga anak? Mama? Miguel, pumasok muna kayo ni Chloe sa loob ng bahay. Iwan niyo muna kaming dalawa rito ng mama mo. Opo, Papa. Opo, Papa. Bakit kailangan mo pang pumunta rito, Veronica? Hindi pa ba sapat na iniiwan ka na namin para matauhan ka na talaga na ayaw na namin sa gulo na dinadala mo sa buhay namin? Jordan, alam kong wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Kung tutuusin, deserve ko na itaboy mo ko ngayon din. Pero Jordan, hindi ko na kaya ang katahimikan sa Maynila. Bawat sulok ng bahay natin, bawat gamit ni na Miguel at Chloe na naiwan, parang sinisigawan ako kung gaano ako naging pabayang ina. Isang buwan na ang nakalipas, Veronica. Isang buwan kaming nanahimik dito sa poder ng mga magulang ko. Akala ko ba masaya ka na malaya ka na? Akala ko ba kulungan ang turing mo sa amin? O baka naman, naubos lang ang pera mo kaya naisipan mo na hanapin kami? Hindi tungkol sa pera to, Jordan. Nandito ako para humingi ng tawad at magbalik loob sa pamilya ko. Alam mo ba, halos isumpa ko ang sarili ko sa harapan niya dahil sa mga pagsasayang ko ng panahon. Nagpunta rin ako sa simbahan. Gabi-gabi akong nakaluhod. Jordan, tinalikuran ko na ang lahat. Wala na akong barkada, wala na akong alak. Gusto kong patunayan sa inyo na kaya ko pang maging asawa at ina. Ang hirap kasing... Ang hirap maniwala, Veronica. Ilang beses mo na ba kaming pinangakuan nun, ha? Ilang last na to na ba ang narinig ko sa'yo? Pero... paglipas ng 2 araw, uuwi ka na namang lasing at amoy usok. Paano kung malalaman na hindi mo lang kami sasaktan ulit? Tingnan mo si Miguel. Hindi ka na niya kayang tingnan ng diretso sa mga mata dahil sa takot at galit. Alam ko, Jordan. Alam ko na kasalanan ko ang lahat ng sugat na yan. Handa akong magtiis kahit gaano katagal. Kahit wag niyo muna akong patuloyin sa loob ng bahay na yan. Kahit dito lang ako sa labas, kahit matulog ako sa kubo o tumulong ako sa bukid ni na inay, basta hayaan niyo lang ako makita kayo araw-araw. Hayaan niyo lang kong bumawi sa mga bata, kahit paunti-unti lang. Binura mo ang tiwala ko, Veronica. Yung pagmamahal na itinanim ko sa loob ng maraming taon. Parang binuhusan mo ng asido sa isang iglap lang nung sampalin mo yung anak mo. Hindi yun madaling hilumin ng isang sorry lang o ng pagpunta mo lang dito sa Ilocos. Alam ko, Jordan. Alam ko yun. Pero pakiusap, tignan mo ako sa mga mata ko. Hindi na ako yung Veronica na iniwan niyo sa Maynila na walang ibang inisip kundi ang sarili niya. Punong-puno na ako ng pagsisisi. Huwag mo namang hayaang mamatay ako sa lungkot nang hindi man lang nakakabawi sa inyo kahit isang beses. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong maging alipin ninyo rito. Basta makasama ko lang kayo. Veronica, hindi kita mapapatawad ngayon din. Masyadong malalim ang iniwan mong sugat sa aming tatlo. Pero kung talagang seryoso ka sa pagbabago mo, hindi kita pipigilan kung gusto mong manatili rito sa probinsya. Ayun, may maliit na silid doon sa likod ng bahay ni nanay.
Doon sa may imbakan ng mga gamit sa bukid. Doon ka muna kung gusto mo pansamantala. Salamat, Jordan! Maraming salamat. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko na kayo bibiguin sa pagkakataong ito. Pangako, huling baso na ng alak yung nainom ko bago kayo umalis. Mula ngayon, kayo ang mundo ko. Huwag kang magpasalamat sa akin. Patunayan mo yan sa mga bata. Pero ito yung babala ko sa'yo, ha? Isang maling galaw mo lang. Isang amoy lang ng alak na makuha ko sa'yo. Ako mismo ang magkakaladkad sa'yo pabalik na terminal ng bus. Maliwanag ba? Oo, Jordan. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin. Sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.